Bakit ang daloy ng tubig patungo sa dagat? Dahil ba sa mayroon gravity? Kung mayroon gravity, bakit ang tubig ay lumalabas sa lupa o kahit saan? Dapat hindi na lalabas dahil sa gravity. Ang totoo, yan ay umiikot o revolving. Ang hindi nag-evaporate na naging ulap ay pupunta sa ilalim ng dagat. Yan ay lalabas muli sa lupa. Ang dagat at tubig ay maghahalo. Dahil ang dagat ang maglilinis ng lahat ng dumi at bakterya na nasa tubig. Kapag malinis na, bibigat ang tubig, babagsak sa ilalim at muling papasok at lalabas sa lupa o kahit saan na mayroong madaanan. Kaya hindi lumalaki ang dagat. Sa panahon ngayon, marami na tubig ang naging ulap o ulan dahil sa matinding init. Huwag maniwala na dahil sa ozone layer na nabubutas. Ang unang tanong, nakita ba ang ozone layer? Pangalawa, nung nagpunta ang mga astronaut sa buwan, saan sila dumaan? Ang mga astronaut lang ang nagsasabi. Ang wakas ng mundo ay nakatakda at hindi mababago. Ang aking ipapakita ang katotohanan. Ito ang mundo. Nakikita ang unang titik sa pangalan ng maglalalang ay G sa Sayda. Mula sa in o north patungo sa E o east, patungo sa W o west, patungo sa east o south. Ito ay news. Ang E sunrise, ang E night come, ang W word, ang E end. Galing ito sa kanya at hindi ito mababago. Ang ibig sabihin, sunrise, night come, word in. Paano mangyari ang wakas ng mundo? Ito yun, ang pulang mga linya ay ang dinadaanan ng araw patungo sa mundo. Noong 1950s ang pagsimula sa pagkilos ng araw patungo sa W o world hanggang sa 2023 malapit na sa W o world, magwawakas na na limitado na ang mundo. Panahon ng 1960s hanggang sa 1975 makikita pa na ang kalangitan ay kulay navy blue. Para ito mapatunayan, magtanong kayo sa mga tao na ipinanganak sa 1950s. Sa panahon ngayon, ang makikita ay white blue. Para sa pagpapatunay sa sinasabi ko, tingnan sa malayo ang karagatan. Mayroon dalawang kulay ang dagat, navy blue at white blue. Ang white blue ay malapit sa dalampasigan o kalupaan. Ang ibig sabihin na malapit na ang wakas. Nilalang ito para mapatunayan ang aking sasabihin. Wala akong kapangyarihan, ngunit binigyan ako niya ng kaalaman sa mga salita sa panahon na nakalagay sa buong mundo at sa Pilipinas at mga kaalaman sa mga kasakuna na nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito ay ang mga kasalanan sa tawag na kalapastangan. Ito ay tinuro ng mga relihiyon at sa mga ginagawa ng tao. Gaya ng tato sa katawan, kahit ano pa ang isinulat na kapangyarihan, yan ay kasalanan o kalapastangan at marami pa ang ginagawa ng tao. Sa panahon ni Noah, mayroon lugar na sinunog. Ito ang nakasulat, Sodom at Gomorrah. Totoo ito na nangyayari. Ang kanilang kasalanan ay kalapastangan. Sa panahon ni Moises, siya ay kinupkop ng isang babae na kapatid ng hari. Ang kaharian na ito ang unang marunong magsulat at magbasa sa buong mundo. Ang kanilang mga maglalakbay ay inutusan kung mayroon silang madaanan na nagtuturo tungkol sa langit, ay kanilang isusulat at ibigay sa kapatid ng hari na babae. At kanyang pagpipilian ang kanyang isusulat. Tinatawag niya na orto ang kanyang isinulat.
Ang tawag sa babae ay Rina dahil kapatid siya ng hari. Ang Rina na ito ay sumama kay Moises. Ito ay naka-upload na sa YouTube. Bago siya namatay, ay binigay niya ang kanyang mga isinulat sa pinuno ng kanyang hukbo at nag-iwan ng salita na ipakalat sa buong lupain at huwag bawasan kahit isang tuldok. Sa pagkamatay ng Rina, ang pinuno nagtawag ng dalawa na pinakamatalino na galing sa tagapangasiwa ng Rina at isa sa kanyang hukbo. Dahil hindi niya maintindihan ang mga sulat, inutos niya na ipagdugtong ang mga nakasulat at lagyan nila ng tanda. Ito ang nangyayari na mayroon numero at pinagitnaan ang dalawang tuldok. At inutos niya na bago ito ipangaral sa labas ng Jerusalem, kailangan mayroon kopya na iiwan at lagyan ng pangalan ang kanilang itinuturo na aral. Lumipas ang maraming panahon, sila ay dumami at ang tagapangasiwa ng Rina, tinatawag sila na Karian. Sila ang nagpalaganap sa mga sulat na iyon at nilagyan ng pangalan na Orthodox. Ang isa ay hindi na ipangaral dahil walang pangalan hanggang sa panahon na ni Kristo Jesus at si Saulo o Pablo ang pinuno ng hukbo o sundalo at nasa kanya ang isang kopya ng orto. Isa lang ang pinanggalingan ng mga nakasulat sa aklat na Orthodox, Biblia at Quran. Ito ay galing sa orto. Ang lahat na mga aklat na ito ay nagtuturo ba ng kautusan ng maglalalang? Ang sagot, hindi. Bagkus, nagtuturo sa kalapastangan ng maglalalang. Ang Biblia ang maraming totoo na nakasulat, ngunit ang aklat na ito ang pinakamaraming kasinungalingan na isinusulat. 99.9% walang maniniwala sa mga sinasabi ko dahil walang nakikita na masama. Sa panahon na ipapaliwanag ko ng personal ay baka magbago ang inyong isip. Si Saulo o Pablo ang nagpahuli kay Kristo Jesus. Sa panahon na si Kristo Jesus na siya ay papako na sa krus, dumaan sila sa harapan ni Saulo at nakita na mayroon nakasulat sa likuran ni Kristo Jesus. Tinawag ang gwardya at nagtanong kung ano ang nakasulat sa likod ni Kristo Jesus. Ang sagot ay simula at katapusan. Agad siya nagutos na kunin ang damit ni Kristo Jesus at dalhin sa kanya. Ipinako sa krus si Kristo Jesus na nakahubad. Ito ang salang kalapastangan at doon nagsugal ang mga sundalo kung sino ang magdala ng damit doon kay Saulo. Pagkahawak ni Saulo sa damit ni Kristo Jesus, biglang lumindol ng malakas, sabay ang dagungdong ng liti at kidlat at malakas na hangin at ulan. Nanginginig si Saulo sa takot at sinabi niya kapag ito ay huminto, siya ang magpapalaganap sa sinasabi ni Kristo Jesus at biglang humupa. Nagtanong siya sa mga disipulos at kanyang isinulat. Nilagyan niya ng mga paraan para siya ay makakain at mabuhay habang siya ay nangangaral. Dinala niya ang orto, nilagyan niya sa pangalan na Biblia. Sinama niya ang isang kaibigan na Latino. Ang aral na ito ay kumalat sa buong Latin hanggang sa napunta sa Roma. Isa sa kanyang paraan ay binyagan ang tao. Lumipas ang maraming panahon, si Muhammad ay nagpunta sa Jerusalem. Sa kanyang pag-uwi, nagsimula ang tinatawag na Muslim. Ang buong kasaysayan nito ay naka-upload na sa YouTube. Ang mga kalapastangan na ito
sasabihin ko ng personal sa aking mga sagot. Ang kalapastangan ay hindi kaya ipahinto o alisin ng tao sa kanyang sarili dahil sa walang masama na nakikita at nakasanayan na. Kaya mayroon isang lugar na mag-aalis nito. Ito ang lupang pangako na nasa Mindanao, Philippines, at sila ang mga tao na pasok sa langit na buhay. Mahirap maintindihan at paniwalaan ang aking mga sinasabi. Kailangan personal o aktual ko ito sasabihin at gagawin. Totoo ito dahil mayroon makikita at mababasa. Hindi ko kaya ang paggawa ng binyo. Kayo na lang ang gagawa. Gawin ninyo, ako ay dadalo. Mayroon akong contact number 0953-002-3408. Marami kayong malalaman na nakakakamangha o nakakagulat sa mga kasalanan na gawa ng tao. At wala sa mga aklat sa lahat ng mga reliyon ang kaligtasan. Nasa lupang pangako, ikalat para malaman. Sa lahat na interesado na makapasok sa paraiso sa langit na buhay, ipakalat ninyo ang channel Minandro Hibindi News. I-post sa FB. Sa mga magtatanong, dumalo kayo para malaman ang mga kalapastangan na hindi kaya alisin ng tao sa kanyang sarili. Huwag magpalit ng aklat na paniniwalaan para hindi madagdagan ang kasalanan sa tawag na konbersyon. Ang aking agenda tungkol sa Iglesia, Rebulto, Paganism, Baptism, mga kautusan ni Kristo Jesus sa kaligtasan, mga salita sa panahon na nakalagay sa Pilipinas. Nakalagay ang tanda ng wakas ng mundo, paano mangyari ang wakas. Nakatakot ang tanong, ang totoong pangalan ng maglalalang at ang kanyang kalooban, etc. Huwag mag-alala sa mga gastos. Ituturo ko kung paano makabalik ang pira, salamat at mabuhay.